Nakarating din po ako sa Bantayan Island. Very beautiful island. So, palakpakan natin ng Diyos for gathering us together. As what Saint Peter said, in the name of Jesus, rise and walk. Ganyan din po ang ginagawa ko sa ministry. As a matter of fact, I keep on repeating this, that I cannot heal. On my own, I have no power. Ordinaryo lang po din akong priest. As a matter of fact, I never expected that this will be the ministry that I will have. Tatandaan ko, nung ako ay ma-ordain, tinanong ako ng aking superior kung saan gustong ma-assign. Ang sabi ko ay sa seminary. Dahil nung ako po'y nag-aaral sa seminaryo, ako'y masyadong pinahirapan. So marami akong natutunan. But may plano ang Diyos. Plano na hindi katulad ng plano o iniisip ko. So sabi po ng superior ko, i-assign mo na kita sa parish para magkaroon ka ng experience. So I was assigned sa isang parish or parokya sa Toronto, Canada. Dahil doon po ako nag-aral. Doon din ako naordinahan. At nandun na rin ang pamilya namin. So, yung pala pong parish na ako'y na-assign, may schedule ng healing mass. Matagal na nilang ginagawa ito. Siguro nagkataon na ako yung pinagkalooban ng gift. May iba-iba namang gift ang tao, ang pare. Tulad ng ibang pare, may gift magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling sa administration, kung ano-ano pang gift. Nung ako na po ang nag-healing mass, ito na nangyari. Nag-umpisang magpakita ng himala ang Diyos. Yung bulag, nakakita, yung lumpo, makalakad. Tsaka marami pong records na may mga cancer na wala. Hindi ko po ina-expect yun dahil kahit na nangyari, yung gift na ito ay ibinigay sa akin ng Diyos, ako'y bata pa. I was so young, I was 16. Nung unang mag-manifest ang healing gift. Ako po ay kagagraduate lamang ng high school. Nung may nakita po akong lumpo, na ayon sa kanya, hindi na siya makalakad ng 40 years. Ako po ay naawa lamang sa babaeng ito. Sabi ko, ipagdarasal kita, hindi para makalakad, kung hindi para makonsol o mabigyan ng tinatawag na palubag loob. So, pinagdasal ko. Pagkatapos ko pong ipagdasal itong babaeng ito, na ang dasal ko lamang naman ay Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati, bigla pong gumalaw ang paa, tumayo at naglakad. Salamat sa Diyos. Yun po nangyari. Natakot po ako nun. At sinabi ko sa nanay at tatay ko na kung mayroong magsasabi sa kanila na ako ay nakakapagpagaling, ang sabi ko, huwag kayong maniniwala dahil siyan ay nasisiraan ng ulo. So tinago ko itong gift na ito na napakatagal na panahon. Mahigit na 20 taon hanggang sa ako ay maging pare. At the age of 35. Naisip mo ngayon, bakit kaya ang iyong pari nasa ka lumabas itong ministry ito? Katulad ng sinasabi sa gospel ngayon. In the breaking of the bread, we should recognize Jesus. Dito ko pa nakita ang aking misyon. Ang misyon na sabihin sa tao
na si Jesus ay nagpapagaling pag tayo ay dadalo ng misa. Yan ang tinatawag na breaking of the bread. Kung tayo ay dadalo ng misa at hindi tayo natutulog, kung tayo ay nagdadalo sa misa, hindi tayo nakikipagkwentuhan, kung tayo ay dadalo sa misa at tayo ay nakikinig at tayo ay nagdarasal, mararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ay babalot sa atin at pag bumalot sa atin ang kapangyarihan ni Jesus, gagaling tayo sa ating mga karamdaman. Kahapon, mayroon pong nandoon ako sa Luto Pan. Ano? Luto Pan. Luto Pan. Luto Pan. Yan. Marami din gumaling doon. Meron doon malabong mata, may pingi. Meron nasa wheelchair. Meron po doon may saklay, nakalakad. Kanina naman, pagdating ko rito, dinala ko ni Father Rere sa kanyang simbahan. Meron doon isang babae umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Father, meron po akong kapatid. Dapat po yun operahin sa puso. Pero naniniwala siya sa Diyos, tumingin sa inyo, pumunta. Hinabol kayo ng hinabol doon sa Maynila. Father, yung kanyang puso, hindi na na-opera, pumunta sa doktor, wala nang sakit. Amen. Kanina naman, nakita ko to, yung madre na nag-organize dito. Si Sister Doreen. Sabi ko, Sister Doreen, bakit mo ako dinala dito? Kasi siya ang punong abala. At sabi niya sa akin, Father, hindi mo alam. Umatid ako sa iyo doon, sa Monte Maria, meron akong bukol. Sa lalamunan. Ito, si Sister Doreen. Ang sabi niya ay ito, nawala na ang aking mga bukol, hindi na ooperahan, hindi na kailangan ng gamot. Ganyan ang ating Diyos. Nagpapagaling. So, ganun din ang mangyayari sa atin. Kasi alam ng Diyos, pagka yung mga may sakit, humihina ang loob. Halimbawa, kayo, mga nandito ngayon, yan, may asthma, may myoma, pero mo sa buhay natin ito, mahirap na nga ang buhay, wala nang pambili ng gamot, magkakasakit pa. Paano na ang buhay? So, kung gagawin natin, sa Diyos na lang maniniwala. Mga may heart ailments, may arthritis, may cataract, kung ano-ano pang sakit, mabuti na lang may Diyos. Ang ating Diyos, hindi nagbabago ang kapangyarihan. Ang ating Diyos, dahil sa ito, siya lamang ang permanente. That is a very definition of God. He is a good God. Gagawin niya ang lahat sa atin. Tayo pong tao ang nagkulang. Tayo ang napalayo sa Kanya. Kaya ang kapangyarihan niya na dapat ay natatanggap natin, hindi natin ito natatanggap. Bakit? Kadalasan sa atin, nangihina ang pananampalataya. Bakit nangihina ang pananampalataya? Kasi mas gugustuhin ng tao ang manood ng telebisyon ngayon kaysa pumunta sa simbahan. Yung mga lalaki naman, mas gugustuhin ang manigarilyo, magsabong, mag-inom, at kung ano-ano pa kaysa magsimba. At kadalasan sa atin, hindi na alam kung paano magdasal. Mayroon pong isang babae lumapit sa akin. Nabalitaan daw niya na kahit sa picture, pwedeng gumaling. May dala-dala sa aking album ng picture. Sabi ko, ma'am, ang dami naman yan. Isa na lang. So, nag-iwan ng picture. Sabi na, ano ba problema nitong lalaking ito? Father, yan po ay asawa ko. Maraming kulasisi. Sabi, ano ba ang kulasisi? Hindi ko naman alam. Sabi niya, maraming kabit. Anong gusto mong gawin ko dito sa asawa mo?
Father, i-pray over mo naman, isama mo sa dasal. Dahil hindi ko po alam kung paano ko idadasal yung asawa ko, nagluluko. Sabi ko, sige, bigay mo sa akin. Napakakulit. Buwan-buwan ako po ay pinupuntahan at tinatanong kung ipinagdadasal ko ang kanyang asawa. Sabi ko, oo, naalala ko. Pinagdadasal ko na sana wag na magloko. Pagkatapos ng 1 taon, bumalik sa akin. Kinukuha ng litrato. Sabi niya, Father, kukunin ko na po ang litrato. Bakit? Hindi po effective ang inyong dasal. Mas nadagdagan ang kabit. Sabi ko, ganun ba? Sige, hanapin mo. Mabuti naman, mababawasan na ipagdadasal ko. Sabi niya, Father, hindi naman sa ganon. Siguro dahil ako ang asawa, ako na magdadasal. Pero Father, turuan mo naman ako kung ano ang sasabihin ko sa Diyos. Tinag-usap kami. Ano ba? Kinuha ng picture, umalis na. After 6 months, bumalik. Ang sabi ay ito, Father, yung prayer na ibinigay mo sa akin, hindi rin effective. Sabi ko, bakit? Hanggang ngayon, buhay pa ang asawa ko. Sabi ko, ano bang prayer ang tinuro ko sa iyo? Di ba, Father, sabi mo sa akin, ito ang aking dadasalin? Lord, kunin mo na ang asawa ko. Hanggang ngayon po, buhay pa at marami pa rin kami. Sabi ko, no, hindi yan ang turo ko. For sure, that's not what I told you. Ang ibig ko sabihin, kung magdadasal tayo, ang sabihin natin, Lord, kunin mo na ang puso ng asawa ko. Kunin mo na ang puso ko. Kasi ang Diyos gustong baguhin ang puso natin. Kasi karamihan sa ating puso, madaling magalit. Karamihan sa atin, madaling magtampo. Hindi marunong magpatawad. Kadalasan sa atin, kahit nasa simbahan laging simba ng simba, sila naman ang numero 1 chismosa. Hindi mo nyo ganun minsan napapansin? Lagi nasa simbahan, nagkatatapang. Sila pa ang numero 1 matatapang, pero lagi namang nasa simbahan. Lagi namang dasal ng dasal. May problema ang ating pananampalataya. Kaya ang sasabihin natin sa Diyos, baguhin ang puso natin. Noong pong 1 buwan, mayroong lalaki na galing pa ng Amerika. Galing pa ng Amerika, naputol yung buto sa likod. Totoo pong istorya ito. Nung naputol yung kanyang buto, hindi na po makalakad. Nagpa-doktor na, gumastos na ng malaki, lumpo pa rin. Ang sabi niya, Father, pumunta lang po ako sa Pilipinas, napalitaan ko na kayo ay nagpapagaling. Kahit sabi ko, hindi naman ako nagpapagaling, si Lord. Kumatay ng misa. Nung pinipray over ko na po, biglang nakalakad. Umiyak ng umiyak. 2 weeks ago, aalis na. Papabalik na ng Guam. Gustong mag-testimony. Binigay ko microphone at nalaman ko ang story niya. At ito ang sabi, Father, nung po kayo'y nagmimisa, nung kayo'y nag-humili, dinig na dinig ko ang sabi niyo. Ang sabi niyo ay, di kayo Diyos. You are not God. Father, para yung salitang yan ay parang kidlat na tumama sa akin. Nagdilim ang aking paningin, pinawisan ako ng mainit, kinilabutan po ako at ako'y umiyak ng umiyak at humingi ng tawad sa Diyos. Dahil sa napakatagal na panahon, ako ay parang Diyos.
Sobra ako kung magmura. Sobra ako kung magalit. Dahil ako'y may-ari ng malaking kumpanya. Parang ang halos lahat, mababa ang tingin ko sa lahat ng tao. Ngayon ako'y lumpo. Humihingi ako ng tawad sa Diyos. Father, nang pagmulat ko ng mata, yung aking paa, pantay na, wala na ang sakit, at ako'y naglalakad na. Amen. I learned so much from that. Tayo po mga kapatid, sabi nga ni Jesus sa gospel ngayon, yung scripture kailangang maging buhay sa atin sa misa. Sa misa, dapat nag-iinit ang ating katawan sa kanyang mensahe. Dapat ang kanyang salita ay nagiging buhay. Ang kanyang salita ay nagbibigay buhay. Aantig sa ating mga puso, babaguhin ang ating pag-iisip. At sa pagpuputol ng tinapay, in the breaking of the bread, we will recognize the Lord. Anong ibig sabihin yan? Kailangan ang mga taong dumadalo sa misa, nararamdaman at nakikita ang Diyos. Pag hindi nyo po naramdaman ang Diyos pag ina-attend ng misa, nagsasayang tayo ng oras. Pero sa mga tao na dumalo ng misa, na naramdaman ang Diyos, narinig ang kanyang salita, hindi nyo ipagpapalit ang oras na ito kahit sa anumang inyong gagawin. Kahit pa ito'y party, kahit pa dyan ang presidente, ng kung ano-ano, kahit pa nandiyan ang pinakamahalagang tao sa inyong buhay. Dahil ang nandito ngayon, kung alam lang natin, ang nandito sa gitna natin, kung talagang tayo may pananampalataya, ay walang iba kung hindi si Jesus na nagbibigay buhay, nagpapatawad, nagpapagaling. Kaya sa sino man nandito ay dadalo, gaganda ang pakiramdam. Magliliwanag ang isip. Yung dibdib na puno ng takot, yung dibdib na puno ng hinanakit, mawawala yan. Babalutin ito ng tinatawag na kaligayahan, pag-asa, pagmamahal. Titibay ang pananampalataya. Magkakaroon ng direksyon ng inyong buhay. Karamihan po sa atin ngayon, nawawala na ng pag-asa. Sabihin mo, ganun din naman. Wala rin trabaho pagka-graduate. Mas malaki pa ang gastos na nag-aaral kaysa nakatapos ng pag-aaral. Palit ng palit ang presidente, ganun din. Sabihin na natin, wala rin. Mabuti na lang may Diyos. Diyos na ating huhugutan ng lakas. Siya po ang nandito ngayon, magpapagaling. Dahil mahal kayo ng Diyos. Lahat na nandito ngayon, mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen. Kailangan pong maramdaman natin yung pagmamahal na yan. At ang pagmamahal na yan ang magpapagaling sa inyo. Alam nyo, nakakatuwang makita ang simbahan, Miyerkules ng hapon, puno. Unusual, parang piyesta. Napakagandang makita ang simbahan. Wala pa ang pare, nandito na kayong lahat. Puno na. Kaya nga po ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko lagi, Lord, thank you very much. Nagkasakit ang mga taong ito. Kaya ngayon nasa simbahan ang pagkaaga-aga pa. Yung mga hindi napasok-pasok ng simbahan nandito ngayon. Ay bakit? Eh gustong gumaling.
Ang mga taong may sakit, lahat gustong gumaling at lahat ay gagawin. Tama po ba? Yung mga hindi na pasok-pasok ng simbahan, nandito ngayon. Sabi ni Monsignor, mabuti naman, hindi ko nakikita-kita ang mga mukha ng mga yan. Ang nagpatawag sa inyo ay ang Diyos. At ang sabi sa inyo ay ito, mabuti naman nagkasakit ka. Nandito ka ngayon. Matagal na kitang tinatawag, kaya ka nagkasakit. Bakit? Ang taong malayo sa Diyos, walang magandang patutunguhan o katapusan. Pero ang taong malapit sa Diyos, ito po ang sinasabi ko sa inyo, at laging nagdarasal, magkakaroon ng magandang bukas. Dahil si Jesus ay Diyos na buhay na maguli. At lahat ng kanyang pangako ay ginawa. Lahat ng pinangako ni Jesus ginawa. Wala pong pinangako ang Diyos na hindi gagawin. Sabihin na natin, ako may nakausap ng politiko. Sabi ko, Sir, totoo ba na mga politicians ay mahilig mangako? Oo. Matapos namin mangako, huwag na kayong umasa. May pangako ko na eh. Tapos na. Pero ang Diyos, pag nangako, ginagawa. That's the beauty of our God. Kaya po kayo nandito. Maririnig nyo mamaya. At mararamdaman nyo ngayon yung mga masakit ng ulo, may ulcer, may goiter, may migraine, may high blood, masakit ang likod, mawawala pong lahat yan. Dahil ang Diyos ay nasa gitna natin at tayo'y tinawag sa Kanyang pangalan. Katulad ng sinabi ni Jesus at ni Peter, sa pangalan ni Jesus, tatanggap tayong lahat ng kagalingan at yun ay mangyayari sa hapong ito dito sa lugar ninyo. Amen. Tayo po ay magkarasal. Sa panalangin ito, marami na ang gagaling. Higit na nyo yung mga mata. Ilagay ninyo inyong kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung ang sakit nyo yung cataract, ilagay nyo ang kanang kamay nyo sa mata, huwag sa ilong. Kung migraine, ilagay nyo ang kanyang kamay na kanan sa ulo, hindi sa tiyan. Mapagpalang Ama, tinawag mo po ang lahat dito na may sakit. Nangangailangan ng inyong tulong. Basbasan mo po sila. Yung pong mga masakit ang ulo, may headache, may migraine, puhin niyo po ang kanilang ulo, yung kanilang mga mata, yung may cataract, may glaucoma, malabo na ang mata, basbasan mo po sila. Yung pong may goiter, may thyroid, hawakan niyo po ang kanyang lalamunan, Panginoon, yung masakit ang katawan. Basbasan mo po ang kanilang mga ilong, yung mga may sinus problem, may asthma, may high blood. Lord, marami dito may cancer. Basbasan mo po ang mga may cancer ngayong araw na to. Mga may sakit sa puso, masakit ang likod, batok, tagiliran, balikat. Basbasan mo po ang mga may fracture, yung mga nabaling buto, pagtuktungin muli. Marami dito, Lord, na stroke, na paralyzed, hindi makalakad. Lord, heal them right now, one by one. Yung mga may sipon, may ubo, may mga cyst sa breast, may slip disc, may myoma, melanoma, hepatitis. Lord, heal and touch them. Yung mga may vertigo,
may tinnitus, that's their ears right now. Yung mga may arthritis, may rheumatism, may pain sa tagiliran, yung mga may kidney, lung problem, may kidney stones, masakit ang likod, batok, Lord, heal them. Tanggalin mo po lahat ng kanilang masakit mula ulo hanggang paa. Yung mga hinmalabo ng mata, mga may hypertension, may kidney problems, may allergies, heal them right now. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palampakan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagpapagaling. Sabi ko, ngayon pa lang pinagaling na tayo ng Diyos. Tinanggal na rin ang pananikip ng inyong dibdib. So taas ang kamay na nakatanggap ng pagpapagaling. Taas, yung nakagaling, yung gumaling. Lahat kayo gumaling na. Pwede na kayong umuwi. Salamat sa Diyos. Yung talagang gumaling. Yung masakit, may masakit na wala ang sakit. Sino? Halika dito. Anong naramdaman mo? Halika, ikaw. Ito, pinagaling ng Diyos. Halika, give your story. Kayong dalawa. Ito, nawala na ang goiter nito. Malaki dapat kanina ang goiter nito. Ngayon wala na. Pangalan, anong nangyari sa iyong buhay? Salamat sa Diyos na naramdaman natin ang iyong binigay mo sa akin. Lord, thank you, Lord. Yes, Lord. Tell my Losorio. Yes. Ito po ay dating malabo ang mata at malaki ang kanyang goiter na wala na po. Praise God. Ikaw naman, anong pangalan mo? Taga saan? Ano nangyari sa iyo? Ako po si Hinara Akuba. Taga-Tikad, Bantayan. Anong nangyari sa iyo? Masakit pala na ang yung ng mga buto-buto ko, yung ko. Ngayon wala na. Salamat sa imo, Ginoo. Salamat talaga, Ginoo. Kaya salamat, Ginoo, lahat ng masakit sa kanya na wala. Ikaw, sakay sa iyo. Ito kanina masakit ang ulo. Wala na. Salamat sa Diyos. Sino pa dito sa parte dito ang pinagaling ng Diyos? Dito. Ha? Ano? Halika. Ngayon nakakita na. Ito po ang mata, hindi nakakakita, ngayon nakakakita na. Anong pangalan mo? Milva Garcia. Sa Pataw. Aling mata kaliwa? Yung kalawa niyang mata ay ilang taon na hindi nakakakita? Matagal na. Wow. Matagal na pong hindi nakakakita. Kayo na nakakita na. Salamat sa Diyos. Yan. Papatuloy na po tayo ng ating misa. Tayo po ngayon